Para sa mga cellphone ang gamit pagpo-photo or video, malaking tulong po sa inyo ito. Ang i-unbox po natin ngayon ay itong wireless magnetic phone stand with remote control and stabilizer stick for vlog travel. Haba naman. So ayan ha, pinapakita sa video po ng Shopee. So ang seller po nito ay Shopee Choice Global. So ayan, maganda naman yung ratings niya, 4.7. Maganda ang response sa mga chat, 100%. So dito tayo kumuha. Universal naman siya, any kind of phone na basta lagyan natin ng magnetic sa likuran ng cellphone, didikit na. Maganda yung magnet niya, stable, ayan oh. Mapa, landscape or portrait na pagbibideo, okay siya. So yung una natin binili, ito. Kaya lang medyo nabitin tayo eh. Hinahanap natin yung meron pong control ng kanyang zoom in and zoom out na para sa ating lens. So ito wala, shutter lang po talaga dito. So yung kinuha po natin ay yung kompleto na may shutter. Mamaya i-unbox natin. Tingnan natin kung tama ba yung item na dinala sa atin ha. Malaking tulong po itong gantong may holder. Unang-una, lalo't malikot ang ating kamay, pasmado, magiging stable yung ating pagkukuha. Parang handy camera nang yung hawak, hindi na cellphone. Kaya mas stable ang paghawak natin. At kung sanay ka sa DSLR na camera, magiging komportable. Parang kinonvert natin yung ating cellphone into a DSLR camera na rin. Specs niya, yung kanyang magnetic absorption, and then separate remote control. Natatanggal po yung shutter na yan, and then long lasting yung kanyang battery. So malaman natin na, tara i-unbox na natin. Worth ano lang nito 500 pesos. So ayan, wala nang masyado pang mahirap na balot. Ayan na kaagad yung box niya. So medyo may konting deform, pero hindi naman to basta madadamage kasi plastic naman yung klase na itong ating magnetic na phone stand. Ay, wala na ibang laman ha. So ayun agad. So kita nyo meron siyang kasamang panglagay doon sa likod ng ating cellphone para dumikit. Hindi natin bubuksan yung manual ha, kasama rin sa loob. At Chinese naman ang nakasulat eh. So ito yung ating item. Tama naman, aaninag natin dito sa plastic niya. O ito mismo kulay white. Tamang-tama sa cellphone natin na kulay white, di ba? Kaya meron na siyang ready na kabitan ng magnet. Bali ito nga po pala yung Tecno Koba 7 Ultra. Tingin ko wala na siyang ilaw dito eh. Yung mga buttons po niya, dito po yung ating zoom in and zoom out ng ating lens. And then power button po pala to, kala ko timer. Ito power button po. Dito yung shutter, ayan yung sign ng camera. And then itong isa pang button, parang return o back. Mamaya malaman natin ha, testingin natin to. So dito po sa bagong kinuha natin na magnetic phone stand and stabilizer, wala siyang ilaw oh. Basta tingnan natin, parang plastic lang siya na nakadikit. Unlike dito sa dati nating kinuha, meron siyang ilaw. Siyempre, through Bluetooth yung connectivity niya. Ko-connect muna natin ha. So bago natin i-connect, pakita ko lang po sa inyo ha. Bali, removable po itong kanyang remote. Ayan. So alam ko meron tong kasamang battery. So dito po sa button ng power, hindi po siya button eh. Switch siya. Ayan ha. So switch mo lang to the left. Ayan, pa nag-blink na yung indicator, hanapin natin dito sa Bluetooth ng ating cellphone. Bluetooth. So itong BBC9, ito yan eh. So maganda, i-disconnect muna natin ha. At baka mali to. Unpair natin, ayan. Baka sabihin niya, it's unpair. So hanapin natin itong bago ha. Ayan, nag-i-scan naman siya. Hindi lang natin alam kung alin dito. Try natin itong, baka itong selfie. Oops, hindi ito, JBL o selfie nga. Ayun. So ito yung unit, ito itong selfie, yung kanyang Bluetooth name.
So sige, dikit na natin. Ayan. So stable naman siya. Hindi siya mauga. Ayan, mapa landscape or portrait. Napaka-stable niya. Pero siyempre iba pa rin po yung merong stabilizer. So ito naman yung pang mabilisan lang. Kadalasan talaga itong ginagamit natin. Pag dun sa stabilizer, mabusisi rin. So ito, rektahan na talaga, mabilis na gamitin. Ayun. Sa picture, ayan, nagka-count naman yung kanyang meter. Ayan. So sa video naman, check natin ha. So ayun lang ha, hindi siya kasing soft nung pag-zoom out or zoom in. So nagkakaroon siya ng gap, di ba? And then kapag mag-start na tayo mag-video, pipindutin natin yung shutter. Ayan, recording na siya. Okay, may sasuggest ko po ha, wag niyong i-record sabay zoom in na ganyan. Pangit po mga ka-riders. So ang gawin niyo po, bago kayo mag-record, i-zoom in niyo na. Okay, may kukuhan bang meron kayong kukunan ng malapitan, saka nyo siya i-record. Ayan, naka-zoom in na para quality pa rin yung inyong video. Pag ang gusto nyo ay talagang quality na video, ang kunin yung cellphone yung pong merong 60 frame per second or FPS na video quality para mas maganda ang result, yung stability ng kuha, hindi masyadong matagtag. So makakatulong pa po sa stability itong ating mini stabilizer. Lalo na kung i-4K nyo pa yung quality, mas maganda. Yun lang, medyo matakaw talaga sa storage. Ang function po nitong isang button to, itong merong return, ito po yung switch ng rear at front camera. Nasa rear camera, and then kapag pinindot po yun, ayan, mag-switch lang siya to front camera. And then kapag nagre-record na yung ating video, halimbawa, ayan, pag pinindot po itong switch na to, bali pause siya, and then record. Ayun, simple naman. So marami tayong makikita na iba't ibang presyo. So ang kinuha natin ito nasa gitna lang. Meron kasing maabot ng 1.2 ang price dito. At itong nakuha natin nasa 500 pesos lang or 495 to be exact. Ayan, Magnetic Premium Edition. So ayan ang kanyang itsura po. Yung inyong cellphone na i-convert nyo na sa isang camera talaga. So napaka handy po nito. Ganda gamitin. Apat na button na isa-isahin natin. Itong nasa baba, yan po yung power button. Bali switch on and off po siya ha. Pag i-switch on natin papunta sa left, at kapag i-off naman papunta sa right. And then dito po yung switch ng front at rear camera, and then post record itong sa taas na button. Itong nasa gitna naman po shutter, at ito yung kanya pong zoom in and zoom out ng lens. Mapa landscape or portrait, panalo. Saka maganda bulky yung kanyang holder ha. Hindi maluwag sa kamay, eksakto sa kamay natin no? Kahit wala ng tali, pero mas maganda lagyan natin ng tali para in case na mabitawan, hindi basta-basta malalaglag, di ba? Yun lang, wala siyang kapitan ng tali bahala na kayo dumiskarte. So ito po yung magandang specs ng Tecnopoba. Kita niyo po yung kanyang video quality, di ba? 1080p 30. So maganda rito, may adjust nyo siya. Ayan, hanggang 1080p 60, 4K 30, 4K 60. Yan taas ng kanyang specs. Doon lagi tayo sa 60 para talagang smooth ang kuha, malinaw. Although hindi naman siya talaga masyadong stabilized dahil sa liit lang nito, mas maganda pa rin talaga yung mga gimbal na. So dito pala makikita nyo naman no, hindi siya matagtag gamitin, di ba? Ano, matatag siya kumbaga. Yun lang mga riders, dito po sa unang binili natin, meron siyang kabitan ng tripod, ayan, saka type C charging port niya. Unlike po dito sa nakuha natin na magnetic na holder, bali operated siya ng battery, ayan no? Wala po siyang saksakan ng type C. So in case na malobat, kailangan natin bumili ng CR1632 na lithium battery, 3 volts. And then ito ba isa, ano ba to? Kala ko battery. So hindi battery to, parang ito yung pang-connect lang niya. So yun, isang battery lang po siya. Pero maganda naman dito, long lasting naman to.
mahaba ang buhay ng baterya na to. Basta wag lang kalimutan i-switch off pag hindi na ginagamit. Pero alam ko may auto off ito eh. So ayun, no? Pwede pa rin natin itong gawing remote control. Halimbawa, iiwanan natin yung ating cellphone na naka-tripod kahit walang cameraman. Sige mga riders, hanggang dito na lang. Sana makakuha kayo ng idea ha. Bago kayo bumili, panoorin nyo muna kung sulit ba sa inyo o may iba pa kayong nakikitang mas maganda rito. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.